Magandang araw mga ka-Wonder. Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Medyo naaalis na yung ating pagkapaos kasi tayo po'y grabe kung mamaos. Minsan inaabot tayo ng isang buwan mahigit. Well, anyway, okay na yung modulation ng ating voice. At pasensya na kayo, may narinig kayong parang nagluluto. No? Kasi para sa hapunan. Well, anyway, pag-usapan natin itong botohan dyan sa Kongreso. Alam natin mga ka-Wonder na ang pag-impeach sa Vice President na si Sara Duterte ay numbers game, no? At inaakala natin na walang problema sa Kongreso, no? Pero meron ditong nakitang post na ang sabi, actually ito'y makita mo yung photo ni Sandro Marcos ngayong Tuesday po ito, no? Sabi rito 200 boto para sa impeachment laban kay VP Sara. Secured na? So ayon sa ulat ng politiko, sinasabing aktibo umano si House Majority Leader Sandro Marcos sa pakikipag-usap sa mga leaders ng iba't ibang partido upang matiyak na may sapat na bilang ng boto para umusad ang proseso ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. So parang ito ay may haka-haka, no, may bulong-bulungan na tinatrabaho raw ni House Majority Majo Sandro Marcos ang Kongreso na tila nakikipag-usap siya sa mga kongresista, mga ka-Wonder. Alam natin mga ka-Wonder na nababawasan yung mga congressman dahil yung iba ay, yung isa namatay si Acop, yung iba nag-resign kagaya ni Zaldico, ni Yap. So ngayon, ang mga sitting members ng House is nasa 316. Ibig sabihin, 254 ang district representatives, at 64 naman yung party list representatives at may 2 bakante. So yun po ang sitwasyon ngayon o bilang ng Kongreso. Ngayon, nagtataka tayo dun sa nabanggit, 200 na dapat daw ma-secure. Ibig sabihin, secured na yung 200. Ang kinakailangan lang naman ay 1/3 ng vote out of 316. So pasok na yan sa 106 hanggang 111 mga ka-Wonder, no? So, dyan sa House of Representatives, bakit 200 ang kanila pong ini-aim? No? Alam na natin na gaya nga na sinabi natin, ito ay numbers game. No, ang impeachment dyan, pagkatapos na mabuo yung pirma, ay papadala po yan sa Senado. Ngayon, anong significance ng 200? So, yan yung sinasabi natin. Kasi ito ay isang tinuturing natin na isang major shift in political alliances inside Congress. Hindi lang po yan politiko-politiko mga ka-Wonder. Kailangan dyan may alyansa, no? At posible na para ma-move, no, quickly yung impeachment complaint, mapabilis. Sabi nga niyang nabasa kong post, kahit kay Congresswoman Luistro na mukhang bibilis ang impeachment para kay Sara, no? So yun po ang dahilan, kaya ini-aim din nila yung 200, no? Bakit? Ano naman kung 200? Anong dahilan para mapabilis yun? O mamaya po, malalaman natin, isa itong signal o sign ng powerful political blocs na merong coordination. Although, sinasabi nga nilang behind the scene, no, na mukhang tinatrabaho daw si Sara Duterte. Pero alam natin mga ka-Wonder na hanggang 111 okay na. No, pwede na yun. Constitutionally, yun po. No? Pero when we talk about politically, 200 is a good number. No? Bakit? Although yung sinasabing kinakausap daw ni House Majority Marcos, etong mga leader, no, ng mga party list, o mga party leaders, mga ka-Wonder, no? Itong mga congressional blocks, wala naman dyan sinabing confirmed. Kumbaga haka-haka lang yan mga ka-Wonder. Pero yung 200, mukhang posible na. Mukhang meron na mga ka-Wonder, no? Itong 200. So, yung 200 na yan, mga ka-Wonder, ay napakagandang bilang yan. Bakit? Kasi, itong mga 200 na yan, magkukos yan ng solid o intact numbers. Dahil pag yan ay 200, pag yan ay 111 lang, maaring may magkakaroon pa ng divide-divide dyan. Mahihirapan silang iusad, no? Maaring, di ba, naririnig natin, may mabotong hindi. Sasabihin ng head, no, ng committee na head, no, sasabihin niya,
let's divide the house, magbobotohan. Kaya yung 111, constitutionally okay naman siya. Pero pag 200, solido po yun, mga ka-wonder. Talagang solid ang 200. No? Ito'y naka-align din, mga ka-wonder. Itong mga political factions within government realigning ahead of 2028. Bakit? Kasi alam natin malapit na yung election. No? At tinakot nga, yun ang pagkakaalam ni Sara Duterte itong mga kongreso. Yung mensahe niyang pagtakbo niya na magiging presidente siya ay mensahe raw ito na pinapahatid niya dun sa kongreso. Well, hindi naman natakot ang kongreso, no? At siya nga ay dinesisyonan ng sufficient in form and in substance, mga ka-wonder. So yan, alam natin na yung 200 na yan, hindi naman yan constitutional. Pero bakit yan nire-require? No? Ay, gaya nga ng sabi natin, ito kasing bilang ngayon ng Congress is 317. So, yung 106 nga, again, wonder hanggang 111, okay na. Pero bakit niya pinag-uusapan yung 200? No? Kasi ang 200 number is, again, political strategy yan, mga ka-wonder. Hindi siya constitutional requirements gaya ng dapat 106 to 111 lang. So, para itong sinasabi natin na yung minimum, baka ma-overwhelm pa yan, mga ka-wonder. Itong 200 could overwhelm, no? Itong sinasabing mga bagay na magkokos ng delay dyan sa House of Representatives. Dahil yung 200, mga ka-wonder, ay pagpapakita ng dominant majority, no? At strong backing from the ruling coalition and then greater legitimacy to the process. Yan ang sa politics kasi, mga ka-wonder. Perception matters a lot, no, sa politics. Dahil magkakasangga-sangga yan, mga ka-wonder. So yung 200 na yan, na pag nakita rin niya ng Senado, no, ito ay magdi-discourage sa mga allies from fighting it. 200 na ano bang gagawin natin? So instead na fighting it, what would they do? It's impossible na nga, ibig sabihin, ma-stop yung House, 200, puboto na rin. Parang yung nangyari dun kay Paulo Marcoleta at saka dun kay Rufus, no? Na nagtaas sila ng kamay. Bumoto sila ng sufficient in substance na sabi nga nilaglag na si Sara Duterte. So yung 200 na yan, makakapag-discourage yan ng resistance, nang magkakapag-prevent yan ng internal conflict and then make the process smoother. Mas maganda yung outcome, no, sa House kapag yan ay na-decide na. Then again, pag nilagay yan sa Senate, no, na kumbaga, yung Senate kasi sila magde-decide whether to convict or to acquit. So pag nakita ito ng senador, mga senador, 200 representatives supported impeachment, may kita nila, mga ka-wonder, yung case ng strong political backing. Sabihin talagang malakas. Ang, ibig sabihin yung, hindi discernment, hindi rin conviction. Based doon sa kanila pong nakitang ebidensya, no, na kanila pong na-analyze, na-assess, na yun ang pinagbasihan nila. Kaya umabot sila ng 200. So magiging isang malakas na mensahe ito mula sa House papunta sa Senado. So ibig sabihin, makikita ng mga senador, iba dyan. Yun nga, problema natin. Pag umakyat ng Senado, babantayan natin, mga ka-wonder. Yung mga senador dyan, magpe-play safe. Na talagang, wag mo na expect yung mga Duterte Black. But then again, who knows kung iba dyan ay sumuporta kapag nakita nila na napakalakas talaga ng ebidensya. Ultimo yung taong bayan, mga ka-wonder, yung mga DDS dyan, na talagang medyo bukas pa yung isip yung medyo nakakaunawa, yung may talino pa. Pag nakita nila yan, marirealize nila yan, mga ka-wonder. Oo nga, no? And then, titignan nila yung response, no? Yung response kung substantial din, kung meron ba itong hulog o wala. Kapag nakita nilang wala sa hulog yung depensa, na kung saan-saan, ano-ano na lang sinasabi, marirealize nila yan. Pero yung mahihinang utak, lalo na yung mga malakulto hindi. May mga ganun akong kilala, no? Kahit sabihin mo na, paliwanagan mo na, hindi, basta wala ka ng pag-asa dyan sa mga yan. Kaya nga sinasabi natin, dapat magpatupad ang COMELEC ng assessment sa mga botante, na bago ka maging isang botante, dapat ina-assess ka muna
sa pamamagitan ng mga certain check, no? Psychological checks. Kung ikaw ay isang nararapat na botante, kasi ginagamit lang po ng mga politiko yung mga utu-utu at medyo tangiay na mga botante. At pamparami po yan mga ka-wonder. Kaya dahil sa mga yan, na nire-reach out sila, ako ay isang tagapagtanggol nyo, mesaya nyo. No? Yung sinasabi nating populist type, they are trying to reach out yung mga nasa laylayan, ano? Yung mga grassroots, para kasi yun yung mga madaling mauto. No? Pakitaan lang nila yun ng kanilang ang tawag dito, mga tipong kala mo sila yung conqueror Alexander the Great, mga ganong aura na medyo magandang damit, na medyo mabulaklak at mabungangang mga plataforma, nakukuha na nila yung mga ganyan mga kawan. So dapat sinasala yan ng mabuti. So yung 200 na sinasabi dyan na secured na, mukhang totoo mga ka-wonder. At mapapabilis na nga itong impeachment para kay Sara Duterte mga ka-wonder. At aantayin na lang natin na umusad yan dyan sa Senado. At titignan natin kasi Senado, the Senate will serve as the judges. The Senate will turn into a courtroom, ano? While the House of Representatives, they will be the prosecutors against Sara Duterte. Of course, Sara Duterte, they will stand in the midst of the hearing. Of course, they have to defend themselves with the evidences and of course, yung mga tao, witnesses, na itong ebidensya sa kanila ay tao at dokumento. So they have to fight back. They have to contradict. They have to repel and oppose those evidences against them. But alam natin na medyo malakas nga mga ka-wonder. At malalaman dyan. Sabi nga ng iba, they are sure that Sara Duterte will really be impeached. Talagang mai-impeach po siya. Lalo na pag napatunayan yung mga bank accounts niya, unexplained wealth, at kung ano-ano pa. Way back nung mayor siya, itinitrace po yan. At itong mga credible na mga witnesses na siyang may mga matitibay at hindi nag-against dun sa kanilang cross-examination, na sila ay nagko-congruent, sila ay in line dun sa mga evidences, talaga may pagkalalagyan ang Vice Presidente at siya po ay mapapatalsik. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Please give me a thumbs up if you like this video. Please share this video para malaman nila yung 200 na votes na secured na. Para saan ba yan? And then subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.